Mama, sana po may papa na kami. Wika ng batang lalaki na si Ken. Oo nga po, Mama. Masaya kaya kapag may papa. Para isang buong pamilya tayo. Pagsang-ayon naman ng batang babae na si Kiana. Saglit namang natahimik si Lyra. Iyon nga ang palaging naririnig niya mula sa 6 na taong gulang na anak niyang kambal sa tuwing umaalis siya ng bahay para magtrabaho. Isa siyang waitress sa isa sa mga restaurant sa Makati. Ngunit hindi naman kalakihan ng sweldo kaya tumatanggap din siya ng mga freelancing jobs. Baka pwede pong mag-order ng papa sa Shopee, Mama. Dagdag na wika ni Kiana, ang pinakakwela sa dalawa. Napatawa naman siya sa sinabi nito. Naku, hindi naman produkto yan na o-orderin natin sa Shopee, anak. Muli siyang natatawa. Kung may silang yan sa Shopee, matagal ko na sanang in-order. Oo nga po eh. Alam ko naman po yun, Mama. Pinapatawa ko lang po kayo. Humagikik na wika ni Kiana. Naku, ikaw talaga ha? At kiniliti ang anak sa tagiliran. Basta po ma, masaya kapag may papa. Naiinggit po kami sa mga kaklase namin na sinusundo ng papa nila sa school. Seryosong pahayag naman ni Ken. Agad namang napawi ang ngiti niya sa kanyang labi sa tinura nito. Gaya ng ibang mga bata, nangangarap din ng mga ito na magkaroon ng isang pamilya na may matatawag na papa. Lapit nga kayo dito mga anak. Anya at dahan-dahang lumuhod upang magpantay ang kanilang tangkad. Ibinuko ang kanyang mga bisig para sa isang mahigpit na yakap. Sorry kung wala kayong papa ha. Nandito naman si Mama at love na love ko kayong dalawa. Biglang nangilid ang kanyang mga luha. Ngunit ayaw niyang ipakita sa mga anak niya kaya mabilis niyang pinalis yun ng kanyang daliri. Sige, alis na si Mama ha. Baka mahuli pa ako sa trabaho. Paalam niya at bumaling kay Ken. Ikaw naman ang lalaki, alagaan mong kapatid mo ha. Sabado ngayon kaya dito lang kayo sa bahay. Nakapagluto na ako ng pagkain niyo kaya ang gagawin niyo na lang ay maghuhugas ang pinagkainan niyo. Opo, Mama. Sagot nito. Muli niya niyakap ang mga anak at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos, umalis na siya ng bahay at naglakad papunta sa pangalawang kanto, sa sakayan ng jeep. Ngunit bigla niyang napansin ang isang allen na tumatawid sa kalsada. Kaya napasigaw siya lalo na nang makita ang rumaragasang sasakyang paparating. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan nito. Madam! May sasakyan po! Malakas sa sigaw niya habang mabilis na hinapit sa bewang ang matanda at hinatak papunta sa gilid ng kalsada. Napasadsad siya sa semento ngunit agad din siyang tumayo. Salbahing driver ka! Galit niyan sigaw. Ngunit nagulat naman siya sa biglang pagsalpok ng sasakyan sa malaking pader. Diyos ko! Sambit niya. Nagsigawan ng mga tao sa paligid. Lasing palang driver kaya nawala ng kontrol sa manibela. Okay lang po ba kayo, madam? Baling niya sa matandang babaeng nailigtas niya. Lola! Tawag ni isang lalaki sa may hindi kalayuan. Ano nangyari? Okay lang po ba kayo, Lola? Tanong nito at sinikap na tumayo gamit ang tungkod. Calvin, iho. Okay lang ako. Huwag ka nang tumayo. Pupuntahan kita dyan. Anang matanda. Mabilis din naman itong inalalaya ni Lyra papunta sa bench kung saan naroon ang lalaking tumawag dito. La, ano po nangyari? Iho, kamuntik na ako masagasaan ng sasakyan. Buti na lang at nailigtas ako ni. Napatigil si Doña Aurora at tumingin sa kanya. Lyra po, Lyra del Valle. Magalang na sagot niya. Iya, maraming salamat ha. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wika nito. Nagkagasgas ang braso mo, Iya. Kailangan magamot agad yan. Naku, okay lang po madam. Malayo pa po ito sa bituka. Nakangiting tugon ni Lyra. By the way, ako si Aurora Mondragon at ito naman ang apo kong si Calvin. Napatingin naman siya sa lalaki at doon lang niyang napagtantong bulag pala ito. Thank you for saving my grandmother's life. Wika nito si isang baritonong boses. Iya, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. By the way, may asawa ka na ba, Iha? Nabigla naman siya sa tanong ni Doña Aurora. Pasensya na sa tanong ko kung masyadong personal ha.
Wala pa po madam, pero may 2 po kong anak na 6 na taong gulang. So, nasaan ang ama nila? Hindi ko po alam. Matipid niyang sagot. Kung gayon, maari pa kayong magpakasal ni Calvin, iha. What? Bahagyang napalakas ang boses ng lalaki. Kasal? No. Iho, ito lang ang paraan para makabawi ako sa pagkakaligtas ni Lyra sa buhay ko. Why not give her the money? Naiinis na wika ng lalaki. Lalo pa at may mga anak na yan, so mas mabuting pera na lang ibigay natin. Madam, mawalang galang na po. Mahinahong wika ni Lyra. Hindi naman po ako naghahangad ng kapalit sa pagkakaligtas ko sa inyo, kaya huwag niyo na po akong bigyan ng pera at mas lalong hindi tama na ipapakasal niyo ako sa apo niyo bilang kabayaran po ninyo sa akin. This is unfair. Protesta naman ng lalaki habang makulimlim ang mukha nito. Iho, listen. Matanda na ako. Anytime pwede ako mawala sa mundo. Kagaya na lang na nangyari sa akin kanina. Kung hindi dahil kay Lyra, baka hindi mo na ako kasama ngayon. Kaya bago man mangyari yon, gusto ko munang matiyak na may makakasama ka habang buhay. Maluhaluhang pahayag ni Doña Aurora. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sumagi sa isip ni Lyra ang kagustuhan ng mga anak niya na magkaroon ng isang ama. Sa tingin niya, mayaman na lalaking ipapakasal sa kanya na matanda. Kaya kung magpapakasal siya, secured ang kinabukasan ng kanyang kambal at hindi na siya mamomroblema sa mga pangangailangan nila. Ang mga anak lang naman niya ang kanyang inaalala kasi gusto niyang mabigyan ng mga ito ng magandang kinabukasan. Pero maliit lang ang kinikita niya. Minsan hindi pa nga kasya, kaya kailangan niyang rumakit kahit ano na lang para may extra income. Samantalang naisip din ni Calvin, matanda na ang lola niya. Ilang taon na rin siya naging pabigat ito simula nung siya'y mabulag. Oo, may mga katulong sila na nag-aasikaso sa kanya. Pero ang lola niya pa rin ang talagang nag-aalaga at nagmamalasakit sa kanya kahit masungit siya. Iho, pagbigyan mo ng kahilingan ko, matanda na ako kaya pumayag ka na magpakasal. Maganda naman si Lyra, I swear. At sa tingin ko naman hindi magiging hadlang ang mga anak niya upang maging isang mabuting asawa siya sa'yo. Wika ni Doña Aurora. Nanatili pa ring tahimik ang lalaki. Tahimik din si Lyra na wari iniisip kung ano ang dapat gawin. Iha. Baling ng matanda sa kanya. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, ngunit natitiyak kong mabuti kang tao, kaya alam ko na hindi mo pababayaan ang apo ko. Fine. Whatever, Lola. Biglang wika ni Calvin matapos bumuntong hininga. Whatever you want. Iyan kung papayag. Papayag po ako, madam. Wika ni Lyra. Bahala na, anya sa isip. Ang mahalaga ang kinabukasan ng mga anak niya. Okay, good. Natutuwang sambit na matanda. Baka sa mukha nito ang labis sa kasiyahan. Sige, dumiretso na tayo ngayon ng City Hall at nang maikasal agad kayo. Madam, masyado naman pong mabilis. Mahina niyang pagtutol. Bigla namang napangiti si Doña Aurora. Nako, iha. Excited lang ako na sa wakas makapag-asawa ng apo ko, kaya huwag na nating ipagpabukas pa. Pero madam, may trabaho pa po ako ngayon. Anya, iha, huwag ka nang pumasok sa trabaho, mag-resign ka na doon. Po? Lyra, gayong pumapayag ka na, sundin mo na lang lahat ng gusto ni Lola. Seryosong sabad ni Calvin. Tumambol ang kaba sa kanyang dibdib. Tama nga kaya itong desisyon niya? Tanong ng kanyang isip. Maya-maya may humintong sasakyan sa tapat nila. Nandito na pala si Delphine. Wika ni Doña Aurora na ang tinutukoy ang driver nila. Tumayo ito saka inalalayan si Calvin. Iha, tayo na. Wika nito sa kanya. Oo nga pala, saan kayo nakatira ng anak mo at susunduin natin sila? Hindi pa po nila alam to, baka mabigla po sila, madam. Anya. Sige na, dadaanan natin sila, iha. Isasama natin sila sa City Hall para makasaksi din sila sa kasal ni Calvin. Napabuntong hininga na lamang siya. Pinasok na niyang sitwasyong ito kaya pangangatawa na lamang niya. Samantalang hindi naman mapakali si Calvin. Hindi niya kilala ang babaeng mapapangasawa pero may tiwala siya sa abuela. Minsan lang itong nagsasabi na gusto nito ang isang tao kaya sa isip niya,
Tunay nga sigurong mapagkakatiwalaan tong babaeng ipapakasal sa kanya. Kaya lang, may mga anak na ito. Baka mamaya, magkaproblema pa siya dito. Pero gusto naman niyang mapasayan lola niya, kaya pagbibigyan niya na lamang ito. Iha, pagkatapos ng kasal yun ni Calvin, syempre sa mansion ka natitira kasama ng mga anak mo. Kaya marapat lamang na susunduin na natin sila ngayon para diretsyo na tayo mamaya sa bahay. Muling nagwika si Doña Aurora. Tumango lang siya at bahagyang ngumiti. Matapos maituro ang maliit na apartment na inuupahan nila, bumaba siya ng sasakyan at dali-daling pumasok sa maliit na gate. Ken! Kiana! Tawag niya sa kambal. Mama! Sabay-sabay na salubong ng dalawa saka mahigpit na yumakap. Bakit ang aga niyo pong umuwi, ma? Usisa agad ni Ken. Naiwan niyo po bang pitakan niyo, ma? At pinababa po kayo ng driver ng jeep dahil wala kayong pamasahe? Natatawa na naman siya sa sinabing niyo ni Kiana. Naku, ikaw talaga. Kahit kailan pala biro ka, no? O siya, sige na. Magbihis kayong dalawa at may lalakarin tayo. Bilisan niyo ha kasi may naghihintay sa atin sa labas. Utos niya sa mga anak. Yung po bang kotse na nakaparada sa labas, mama? Tanong ni Ken. Oo, kaya sige na, bilisan niyo na. Habang nagbibihis sa mga anak, mabilis din siya nag-impake ng mga gamit niya at inilagay niya mga yon sa maleta. Mama, saan po tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Kiana. Basta, saka ko nasasabihin sa inyo, tara na. Anya at hinawakan ang kamay nito, samantalang ang isang kamay naman niya nakahawak sa maleta. Ken, sumunod ka sa amin. Pagkapasok nila sa loob ng sasakyan, Madam, sila po mga anak ko, si Ken at si Kiana. Pagpapakilala niya. Mga anak, siya si Doña Aurora at ang apo niyang si Sir Calvin. Hello po, magandang araw po sa inyo, Tito Calvin, Grandma. Masiglang bati ni Kiana, sumunod namang bumati si Ken. Anong grandma, anak? Saway niya dito. Doña Aurora ang itawag mo sa kanya. Nako, okay lang Lyra. Masaya nga akong tinatawag na grandma eh. Nakakatuwa naman tong dalawang to, saka napakagandang mga bata. Kambal ba sila? Yes po, madam. Siguro dapat masanay ka ng tawagin akong Lola. Total naman at ikakasal na kayo ni Calvin. Anang matanda. Po! Sabay-sabay na sambit ang dalawa niyang mga anak. Ikakasal na po kayo, mama? Tanong ni Ken. May papa na kami, mama? Sabat naman ni Kiana saka ito pumalakpak. Yay! May papa na kami! Nakita niya ang masayang mukha ng kanyang mga anak. Abot tenga ang ngiti ng mga ito, kaya hindi na siya maaaring umurong pa. Kayo po ba magiging papa namin? Tanong ni Ken sabay silip kay Calvin na nakaupo sa passenger seat. Sumunod naman si Kiana sa pagsilip sa lalaki. Hello po! Ang saya-saya po namin sa bukas magkakaroon na kami ng papa. Masayang wika nito. So, pwede po pong papa nang itawag namin sa inyo? Nanatiling tahimik si Calvin. Hindi man niya nakikita ang dalawang mga bata ngunit parang may kung ano namang humaplos sa puso niya ng mga sandaling yon at bigla siya nakaramdam ng hindi maipaliwanag na saya. Shh! Wag na maingay mga anak, nakakaya sa kanila. Saway niya sa mga ito. May gusto pa yatang itanong ang dalawa. Siguro napansin din ng mga anak niya na hindi nakakakita si Calvin pero dahil sinaway niya, kaya tumahimik na lamang ang mga ito at itinuon na lamang ang mga mata sa labas ng bintana. Maya-maya, narinig niya may kausap si Doña Aurora sa telepono. Pagkatapos, nagdial na naman ito ng ibang numero. By the way, dadaan muna tayo sa salon para sa makeover mo, iha. Wika nito. Kailangan pa po ba yon? Aba syempre, kasi kasal mo ngayon, kaya kailangan makapagbihis ka na mas maayos. Hindi na siguro kailangan pa yun la, wala rin naman ako makikita eh. Biglang sabat ni Calvin. Kahit na iho, kailangan pa rin maayusan tong mapapangasawa mo. Minsan lang naman kasing ikakasal ang isang tao, hindi ba? At saka ikaw din, need mo ring makapagpalit ng mas desenteng damit na nababagay sa okasyon. Hindi na lamang kumibos si Calvin. Wala na siya magagawa. Naka-oo na siya sa lola niya. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila sa tapat ng isang salon. Nandito na tayo, iha. Wika ni Doña Aurora.
Tumango naman si Lyra at bumaling sa mga anak. Sasamahan niyo ba ako sa loob? Opo, Mama! Nakangiting tugon ni Kiana saka bumaba ng sasakyan. Nababasa niyang excitement sa mata ng mga anak niya. Lola, I'll just stay here. Pakipadala na lamang po dito ng mga susuotin ko. Wika ni Calvin. Okay, sige iho, kung yan ang gusto mo. Matapos ang kalahating oras na makeover, hindi makapaniwala si Lyra na makita ang sarili sa harap ng salamin. Simple lang ang suot niyang puting bestida pero elegante itong tignan. Mama, ang ganda niyo po! Buong paghangan sambit ni Ken. Yay! Meron kami super mom na super pretty! Sambit naman ni Kiana at pumalakpak pa ito. Nako, binobola pa ako ng dalawang to. Salamat sa pumubola niyo mga anak ha. Nakangiti naman yan tugon. Hindi ka binobola ng mga anak mo ihang. Talagang napakaganda mo. No wonder, nagmana sa iyo itong dalawang to. Wika naman ni Doña Aurora. Salamat po. O siya, tayo na. Anang matanda matapos makapag-settle ng babayaran. Pagkatapos nila at pagkapasok ng sasakyan, napansin ni Lyra na iba na ang suot ni Calvin. Mas gumawa po itong tignan sa blue suit nito. Hindi naman niya maiwasang humanga sa matangos itong ilong at sa natural na pinkish nitong labi. Papa, ang guwapo niyo po! Sambit ni Kiana. Oo nga po, Papa. Bagay na bagay po kayo ni Mama. Pagsang-ayon naman ni Ken. Napailing na lamang siya sa kakulitan ng dalawa. Ngunit bahagya niyang pinisil ang kamay ng mga ito, kaya agad din naman itong tumahimik. Tawang-tawa naman si Doña Aurora nang sabay na tinakpan ng kambal ang mga bibig nila. Pasensya na po sa kadaldalan ng mga anak ko ha. Paumanhin niya. Nanatili lang nagsasawalang kibos si Calvin, kaya mas lalo tuloy siyang kinakabahan kung ano nga ba naghihintay sa pagsasama nila ng lalaking ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating na sila ng City Hall. Agad silang pumasok sa pribadong silid. Naroon ang judge na magkakasal sa kanila at ang mga piling saksi na pawang malalapit na kaibigan ni Doña Aurora. Mas lalo pang lumakas ang kabang nararamdaman niya, lalo na nang magsimula magsalita ang judge. Halos wala siyang maiintindihan sa mga sinasabi nito kasi naglalayag ang kanyang isip kung saan-saan. Calvin, you may now kiss your wife. Anang judge. Mas lalong lumakas ang kabog sa kanyang dibdib nang marinig yun. Hindi na kailangan. Wika ng lalaki. How can I kiss the woman I cannot see? Tama po. Ang mahalaga, kasal na po kami. Sabat naman niya. Yay! May asawa na si Mama! Sigaw ni Kiana sabay pumalakpak. May papa na kami! Sambit naman ni Ken at pagkatapos lumapit ang mga ito sa kanila. Mama, masaya po kami at may papa na kami. Wika ni Kiana at yumakap ito sa kanya. Sumunod naman si Ken, kaya bahagya pa niyang inunat ang mga braso upang pagkasyahin ng dalawa sa kanyang mga bisig. Papa na po namin kayo. Baling ng mga ito kay Calvin na nooy tahimik lang na nakikiramdam. Sino si Ken sa inyo? Tanong nito. Hindi kasi ako nakakakita. Okay lang po yun, Papa. Ako po si Kiana. Wika ng bata saka kinuha ang kamay ni Calvin at dinala sa buhok nito, pagkatapos sa pisngi. Tandaan niyo po, Papa, medyo kulot po yung lampas na balikat na buhok ko. Matangos ang ilong at may dimples po kami ni Ken sa magkabila ang pisngi. At ako naman po si Ken. Magkamukha po kami ni Kiana kasi kambal po kami, pero may clip po buhok ko kasi lalaki ako. Wika naman ni Ken. Tumangot-tangolan si Calvin, pero nanatili pa ring seryoso ang mukha nito. Nakakatuwa talaga itong mga batang ito. Wika naman ni Doña Aurora saka lumapit sa kanila ni Calvin at yumakap. Salamat mga apo at pinagbigyan niyo ako ha. Congratulations. Wish ko na sana maging maayos at masayang inyong pagsasama. Ngiti lang ang tinugon ni Lyra, samantalang tahimik lang si Calvin. O siya, tayo na sa bahay at na makapag-celebrate tayo. Muling wika ng Donya. Habang bumabiyahe sila papunta sa mansyon ng mga Mondragon, hindi mapigilan ni Lyra ang isipin kung ano kaya ang magiging buhay niya sa piling ni Calvin. Ilang minuto ang lumipas
at nakarating na sila sa malaki at magarang bahay. Mama, ang yaman po pala ni Papa, no? Bulong ni Kiana na makapasok na sila sa malawak na sala. Tinignan niya ito kasabay ng paglalagay ng hintuturo niya sa bibig nito. Kagad naman tumahimik ang anak niya. O sige, kakain na tayo. Wika ni Doña Aurora matapos siyang ipakilala sa mga kasambahay bilang asawa ni Calvin. Nagtungo sila sa hapagkainan at namangha naman siya sa dami ng pagkain nakalapag sa mesa. Ang bilis na nakapag-deliver ng pagkain si Doña Aurora. Iba na talagang mayayaman sa isip niya. Naupo silang lahat sa mahabang hapag, punong-puno na masasarap na pagkain. May lechon, baked salmon, pasta at kung ano-ano pang hindi niya kayang bilhin para sa mga anak niya. Hindi may kakailan saya sa mukha ng kambal habang pinagmamasdan ng bawat ulam, pero si Lyra, nakaramdam ng kaunting kaba, lalo na't nakaupo siya sa tabi ni Calvin, sa kanang bahagi, samantalang sa kaliwang bahagi naman niya ang kambala. Lyra, huwag kang mahiya ha, lahat yan ay para sa inyo. Wika ni Doña Aurora. Maraming salamat po, madam. Mahina niyang sagot. Napatingin siya kay Calvin na nooy tahimik lang at tila nakikinig sa bawat ingay sa paligid. Anong madam? Mag-asawa na kayo ng apo ko kaya lola na rin ang itawag mo sa akin. Anang matanda. Opo, lola. Calvin, nandyan na ang pagkain. Gusto mo bang tulungan ka ni Lyra? Tanong ng Donya sa apo nito. Hindi sumagot si Calvin. Seryoso lang ang mukha nito na parang may malalim na iniisip. Papa, kumain na po kayo? Biglang wika ni Kiana. Dali-dali naman sumandok si Lyra ng pagkain. Ito pasta, tapos ito yung salmon, at ito naman yung fried chicken. Anya habang isa-isang inilalagay sa plato ng lalaki. Sanay akong kumain mag-isa, Lyra. Hindi mo na kailangang pagsilbihan ako. Wika ni Calvin sa mababang boses. Sinikap niya maging kalmado sa pananalita dahil ayaw niya makapagsalita ng hindi maganda sa harap ng mga bata. Samantalang napatigil namang bigla si Lyra. Bahagya siya nakaramdam ng pagkapahiya sa pagtanggi ng lalaki. Pasensya na, Calvin. Akala ko lang kasi. Hindi mo kailangang humingi na paumanhin. Hindi lang ako sanay sa ganito. Malamig niyan tugon. Napansin ito ni Doña Aurora kaya agad itong sumingit. Calvin, iho, asawa mo na si Lyra. Hindi mo kailangang ilayo ang sarili mo sa kanya. Hindi na sumagot si Calvin. Sa halip ay tahimik lang itong kumakain. Habang nakakainan, panay pa rin ang kwento ng kambal. Papa, alam niyo po ba si Mama po ang pinakamagaling magluto ng adobo? Gusto niyo po ba tikman minsan? Masiglang tanong ni Ken. Totoo po yan, Papa. Kapag natikman niyo po ang luto niya, tiyak mapaparami po ang kain niyo. Nakanghising wika naman ni Kiana. Gumiti si Lyra sa kambal at bahagyang pinisil ang kamay nila. Tahimik yon na paraan para sabihin sa dalawa na huwag masyadong maging madaldala. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ng kasambahay sa kwarto ang mga anak niya. Malapit lang naman ito sa bagong silid nila ni Calvin sa ikalawang palapag. Dito ka sa kama, ako sa sofa bed. Ani ng lalaki nang makapagsarilinan sila. Calvin, pwede rin naman doon ako matutulog sa tabi ng mga anak ko. Lyra, kahit pareho nating hindi ginusto ang kasal na to, sa mata nilang lahat mag-asawa na tayo. Kaya sumunod ka na lang, okay? Malamig nitong tugon. Bigla siya natahimik. Maaring legal nga sila mag-asawa pero malayo pang tatahakin nila para maging tunay na pamilya. Napaupo siya sa gilid ng kama. Maring ipinikit ang mga mata para sa mga anak niya. Kakayanin niyan lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Lyra. Bumaba siya upang tulungan ng kasambahay sa kusina. Kahit ilang ulit pa siyang pinigilang magtrabaho. Gusto niya maging abala at huwag munang isipin ang sitwasyon nila ni Calvin. Habang inaayos ang almusal, naramdaman niyang bumaba si Doña Aurora. Hello po, Lola. Good morning. Nakangiting bati niya. Lyra, iha, hindi mo na kailangan gawin yan. Marami naman tayong mga katulong dito. Naku, Lola, okay lang po. Sanay naman po ako magtrabaho. Hindi po ako mapalagay kapag walang ginagawa eh. Ngumiti ang Donya. Halatang natutuwa sa kasipagan niya.
Hindi nga talaga nagkamali sa pagpili ko sa'yo na maging asawa ni Calvin. Pero sana. Biglang lumungkot ang boses ng matanda. Lola, ano po yun? Sana, mababago mo ang pananaw niya, Lyra. Mahirap lang talagang buksan ang puso ng apo ko lalo na mula nang mawalan siya ng paningin. Gusto pa sana niya magtanong, ngunit bigla namang bumaba ang mga anak niya. Good morning po, Mama! Sabay-sabay na bati ng dalawa saka humalik sa pisngi niya. Pagkatapos bumaling kay Doña Aurora at nakangiting bumati dito. Nakaka-good vibes nga talaga itong mga anak mo, Lyra. Nakakawala ng stress. Natatawang wika ng matanda. Oo nga po, Lola. Sila nagsisilbing happy pill ko at kahit pagod ako sa pagtatrabaho noon, agad din namang napapawi dahil pinapatawa nila ako. Nakangiti naman niyang wika habang sinusuklay-suklay ng mga daliri niya ang buhok ng kambal. Mama, si Papa po, gising na po ba? Tanong ni Kiana. Natutulog pa, anak. Ang tagal po pala niyang gumising, Mama, no? Wika naman ni Ken. Pwede po ba namin siyang puntahan? Naku, wag, baka mapagalitan kayo. Hindi naman po namin siya gigisingin, Mama. Titignan lang naman namin kung anong itsura niya kapag natutulog. Wika ni Kiana at humagikik ito. Nahawa na rin si Ken at nagtawanan ng dalawa. Natatawa na lamang si Doña Aurora sa kakulitan ng mga bata. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang dalawa, para naman nakikita niya dito si Calvin nung kabataan. Sige po, hindi na namin pupuntahan si Papa. Tutulungan na lang po namin kayo dito, Mama. Alok ni Ken. Aba, ang bait talaga ng mga anak ko Pero wag na kayong tumulong, kayang-kaya na to ni Mama. Di ba super mama ko? Oo nga pala. Niligpit niyo ba yung mga higaan niyo doon? Tapos na po, Ma. Naninibago po kami sa bagong higaan namin Masyadong malambot. Nakangising wika ni Kiana. At saka ang laki ng kama. Halos nangangalahati dun sa hinigaan namin sa apartment. Tama po, Mama. Sana yun ang kwarto namin forever. Wika naman ni Ken. Oo naman mga apo. Sabat ni Doña Aurora. Dito na kayo forever, kaya iyon ang kwarto niyong dalawa. Pero kapag binata at dalaga na kayo, syempre hindi na kayo pwedeng magkatabi sa pagtulog. Ha? Bakit po, Lola? Sabay na tanong ng kambal na parehong nakakunot noo. Napatawa si Doña Aurora at tinapikan noo ni Ken. Ay nako, paglaki niyo magkakaroon na rin ng pagbabago ang mga katawan niyo. Ay, matagal pa po yun, Grandma. Wika ni Kiana. Napangiti naman si Lyra. Sa kabila ng pinagdaraanan niya, ang mga munting sandaling tulad nito ang nagpapalakas sa kanya. Sige na mga anak, maghilamos na kayo, malapit na tayong kumain. Wika niya habang hinaplos ang likod ng kambal. Opo, Super Mom! Sabay nilang sigaw bago nagtatakbong paakyat. Lyra, iha, alam mo bang maganang loob ko sa kanila? Anang matanda. Masaya silang kasama kaya natutuwa ako nandito kayo. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin, Lola. Seryosong saad ni Lyra. Magsasalita pa sana si Doña Aurora nang biglang lumitaw sa likuran nila si Calvin. Hawak ang tungkod at marahan naglalakad. Kahit naman bulag ito, pero parang kabisado na nito ang buong bahay. Magandang umaga. Mahinang bati nito. Agad naman lumapit si Lyra para alalayan siya, pero bahagyang umiwas na lalaki. Kaya ko na. Mahina ngunit may diin na sabi nito. Napansin ni Doña Aurora ang tensyon kaya mabilis siyang sumingit. O siya, maupo na tayong lahat, handa ng almusal. Pagkaupo nila, bumaba na rin ang kambal at masayang umupo sa tabi ni Calvin. Papa, good morning po. Masayang bati ni Ken. Nagising po ba kayo sa ingay namin? Tanong ni Kiana. Sorry po, daldal namin kanina. Hindi, okay lang. Minsan nagigising talaga ako na maaga. Sagot ng lalaki. Lihim na napangiti si Lyra. Hindi na baling malamig ang trato ni Calvin sa kanya, basta't maayos lang ang pakikitungo nito sa mga anak niya. Kinagabihan, bigla siyang kinuusap ni Calvin. Lyra, gusto kong magkalinawagan tayo. Panimula nito. Alam nating pareho na ang pagpapakasal natin ay kagustuhan lang ni Lola. Pumayag ako dahil minsan ay siyang humiling sa akin. Naisip ko din na ayoko na maging pabigat sa kanya. Pero naisip ko lang,
Paano kung biglang sumulpot ang tatay ng mga anak mo? Ayoko ng gulo, Lyra. Hindi mangyayari yon. Matagal na silang walang ama at ako lang nagtataguyod sa kanila sa loob ng 6 na taon. Gusto ko lang may matawag silang papa dahil yun ang pangarap nila. Mahina niyang sagot. Gusto mong may matawag sila na papa, bakit sa isang bulag pa na kagaya ko? Do you think lubusan sila magiging masaya? Yun ba talagang pakay mo? Or kaya naman nagpakasal ka sa akin dahil mayaman ako? Bigla namang umakyat ang dugo niya sa patutsada ng lalaki. Alam ko kung anong ibig mong sabihin, Calvin. Iniisip mo na pera lang ang habol ko sa'yo, hindi ba? Oo, inaamin ko. Gusto ko ma-secure ang kinabukasan ng mga anak ko. Pero maliban doon wala na. Kahit walang matitira para sa akin, basta matiyak ko lang na maayos ang kalagayan nila. Gumiti na mapakla si Calvin at may bahid ng pang-iinsulto ang namutawi sa mga labi nito. Ang sabihin mo, ginagamit mo lang mga bata para yumaman ka. Ani Calvin, malamig at puno ng pang-uuyam ang tono ng boses nito. Biglang nagpanting ang tenga ni Lyra. Sa buong buhay niya, naging palaban siya, kaya hindi siya makapapayag na pagsalitaan siya ng ganun. Hindi ko kailanman ginamit ang mga anak ko, lalo na sa ganitong paraan. Mariin yan sagot. Kung akala mo madali para sa isang katulad kong ordinaryong babae na pumasok sa buhay mo, nagkakamali ka. Pinili kong tanggapin ang kasal na to para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong dangal. Tila nabigla si Calvin sa biglang pagtaas ng boses niya. Ilang saglit itong natahimik bago muling nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang dapat na paniniwalaan ko sa'yo, Lyra. Bulag ako. Hindi ko alam kung anong itsura mo. Hindi ko alam kung alin ang totoo sa sinasabi mo. Paano ko nakakasiguro na hindi mo ko iiwan matapos makuha ang gusto mo? Umigting ang panga niya sa narinig. Ayaw niya ng gulo, ngunit hindi niya kayang manahimik at magsasawalang kibo na lamang. Hindi mo kailangang makita ko para malaman kung totoong nararamdaman ko para sa mga anak ko, Calvin. Pero huwag mo kong husgan sa pagkatao ko dahil sa hindi mo ko makita. Huwag mo kong husgan dahil hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Mariin niyang wika. Nakahanda akong tulungan ka bilang asawa mo. Gusto kong alagaan ka. Pero kung mababaw lang ang tingin mo sa akin, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Ikaw nang bahalang kumausap sa lola mo. Matapos niyang masabi yun, dali-dali siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa silid ng mga anak niya. Mama, bakit po? Inosenteng tanong ni Kiana nang tumabi siya dito sa higaan. Wala naman mga anak. Namiss ko lang kayong katabi sa pagtulog. Pagsisinungaling niya. Dito po kayo matutulog, Mama. Tanong naman ni Ken. Paano si Papa? Wala po siyang kasama sa kwarto. Oo nga po, Mama. Kawawa naman po si Papa. Hindi pa naman po siya nakakakita. Mahihirapan po siya, Mama. Napatingin naman siya sa mga anak niya. Kahit mura pa lamang ang edad ng mga ito, pero may malasakit na sa ibang tao, lalo na kay Calvin na itinturing na nilang parang tunay na ama. Sige mga anak, dito muna ako saglit ha. Hintayin ko lang na makatulog kayo saka ako babalik sa kwarto namin ng papa niyo. Pwede ba yun? Opo, Mama. Matutulog na po kami kasi may pasok na bukas. Wika ni Ken. Mama, pwede po ba namin puntahan si Papa? Mag-good night lang po kami sa kanya. Wika naman ni Kiana. Saglit siya natahimik. Kung papayagan niya ang mga anak niya, baka pagsalitan lang sila ng masama ni Calvin. Pero sa isip naman niya, hindi naman siguro yun gagawin ng lalaki sa mga batang walang alam sa tunay na sitwasyon nila. Mama! Untag ni Kiana. Oo, sige, kung yan ang gusto niya mga anak. Anya at ginulo ang buhok ng dalawang bata. Magkahawak kamay na lumabas ng silid sina Kiana at Ken. Tahimik silang nagtungo sa kwarto ni Calvin habang si Lyra naman ay nanatili sa may pintuan habang nag-aalalang nakamasid sa kanyang mga anak. Sa loob ng kwarto ay tahimik lang si Calvin. Hindi niya alam kung tama nga bang pagpapakasal niya kay Lyra. Ilang sandali pa'y narinig niya mahihinang katok sa pintuan. Papa? Natutulog na po ba kayo? Boses ng kambal ang narinig niya kaya dahan-dahan siya nagtungo sa may pintuan. Good evening po, Papa! Sabay na bati ng dalawang bata nang mapagbuksan niya mga ito. Oh, bakit gising pa kayo? Tanong niya.
Gusto lang po sana naming mag-good night, Papa. Wika ni Kiana at yumakap sa kanya. At gusto lang po naming magpasalamat kasi pinakasalan mo po si Mama, tinanggap mo po kami. Pahayag naman ni Ken. Napasinghap si Calvin. Hindi niya inaasahang makarinig ng ganoong mga salita sa gitna ng tensyon nila ni Lyra. Bumaba ang boses niya. Naging mas banayad habang pilit na inabot ang mukha ng dalawa. Sige, good night. Matulog na kayo. Anya. Mula sa pintuan, hindi maiwasan ni Lyra ang mapaluha. Kahit paggalit siya o nasasaktan sa kasalukuyang sitwasyon nila ni Calvin, hindi niya maitatanggi ang katotohanang napalapit na ang loob ng mga anak niya dito. Bumalik siya sa loob at hinintay na lamang na makabalik ang dalawa. Mama! Nakangiting sabit ni Kiana na makapasok ng kwarto. Nakapag-good night na kami kay Papa. Mabuti naman. Hindi ba siya nagalit sa inyo? Kunwari niyang tanong kahit nagbasid naman siya kanina. Hindi naman po, Mama. Sagot ni Ken. Pero seryoso po siya. Hindi naman po siyang umingiti eh. Saglit siya natahimik. Nag-iisip kung anong sasabihin niya. Pero baka nalulungkot lang po si Papa dahil bulag siya. Ani Kiana. Bakit hindi po siya magpagamot, Mama? Di ba po mayaman sila? Biglang tanong naman ni Ken. Nabigla siya sa tinura nito. Oo nga naman. Bakit hindi nagpa-opera si Calvin gayong marami naman itong pera? Tanong niya sa kanyang isip. Sabihan niyo po siya, Mama, para gumaling na po siya. Wika naman ni Kiana. Tangulang ang itinugon niya pagkatapos. Bumalik na sa higaan ng mga bata. Pasado 9:00 na nang makatulog ang mga anak niya. Gusto sana niyang tumabi dito sa pagtulog pero para namang may nag-udyok sa kanya na bumalik sa silid nila ni Calvin. Nakita niyang mahimbing nang natutulog ang lalaki sa sofa bed nang makapasok siya ng kwarto. Kaya nag-iingat siya na huwag makalikha ng anumang ingay at baka magising pa ito. Matapos makapaghilamos at makapagpalitan damit na pantulog, humiga na siya sa kama. Ngunit maya-maya ay bigla niyang narinig si Calvin na nagsasalita. Baby, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, baby. Huwag mo akong iwan. Sa palagay niya ay nananaginip ang lalaki, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Calvin, Calvin. Tawag niya rito sabay yugyug sa balikat ito. Mabilis naman itong tumalikwas. Pinagpawisan ito at parang kinakapos ng hininga. Dali-dali siyang kumuha ng tubig sa dispenser at pinainom sa asawa. Calvin, okay ka lang ba? Tanong niya. Okay lang ako. Nito at mabilis na kinapaan tungkod. Calvin, saan ka pupunta? Ngunit tila walang narinig ang lalaki at nagtuloy-tuloy lang itong lumabas ng kwarto. Mabilis naman niya itong sinundan at agad na naalalayan. Kaya ko na, just leave me alone. Matigas nitong wika. Ngunit hindi niya ito kayang iwan lalo pat hindi ito nakakakita. Asawa na niya si Calvin kaya may pananagutan na siya dito. Mula sa hindi kalayuan, pinagmamasdan niya ang asawa habang kumukuha ito ng isang bote ng whiskey sa fridge. Pagkatapos, nagtungo ito sa sala at nagsimulang uminom. Dahan-dahan siyang lumapit dito at umupo sa couch. Di ba sinabi ko, iwan mo na ako dito? Malamig na tura ni Calvin. Hindi kita pwedeng pabayaan, Calvin. Hindi ko alam kung anong napanaginipan mo at bigla ka nalang uminom. Wala akong pakialam. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na alamin pa. Wika ulit ng lalaki at muli itong tumungga ng alak sa baso. Makaraan ng ilang minuto, naubos na ni Calvin ang isang bote at medyo lasing na ito. Muli itong tumayo ngunit para naman itong matutumba kaya agad niyang inalalayan. Calvin, tama na, lasing ka na. Saway niya. Huwag kang makialam. Singhal nito, saka mabilis na iwinaksi ang kamay niya. Gusto ko pang uminom. Kaya mas mabuti pa'y kumuha ka pa ng alak sa fridge at dalhin mo rito. Hindi ko alam kung anong problema mo, pero hindi solusyon ng paglalasing, Calvin. At sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Wala kang alam sa mga nangyayari. So, gusto mo talaga malunod sa alak? O sige, ibibigay ko ang gusto mo. Anya at mabilis na nagtungo sa fridge. Kinuha ang 2 bote ng whiskey at dinala kay Calvin. Kung gusto mo talaga magpakalasing at ayaw mo makinig sa akin, bahala ka. Naiinis niyang wika. Gusto ko lang naman tulungan ka.
Pero kung ayaw mong tulungan ng sarili mo, wala akong magagawa. Pagkatapos niyan sabihin yon, mabilis siyang tumalikod at nagtungo sa kwarto. Pasalampak siyang humiga sa kama at sinubukang pumikit, subalit hindi naman siya makatulog. Maya-maya'y nakarinig siya ng papalapit na mga yabag. Pakiramdaman niya ito, ngunit bigla na lamang may kumalabog. Agad naman siya napabalikwas ng bangon at binuksan ang pinto. Calvin! Napasigaw siya na makitang nakahandusay ang lalaki. Napatingin siya sa mesang pinaglagyan ng whisky. Hindi naman nabuksan yung huling 2 boteng kinuha niya. Kaya natitiyak niyang hindi na uminom pa si Calvin. Nawalan lang ito ng balanse sa paglalakad lalo na't nakainom ito. Lyra, ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Doña Aurora at dali-dali itong bumaba ng hagdan. Diyos ko, Calvin! Lola, uminom po siya eh. Calvin, tumayo ka. Anya at inalalaya ng asawa. Inilagay niya ang braso nito sa kanyang balikat at dahan-dahan silang naglalakad papasok sa kanilang kwarto. Sumunod naman sa kanila si Doña Aurora. Kasalanan ko ang lahat. Gumagaralgal na wika ng lalaki nang maiga na niya ito sa kama. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya mamamatay. Napansin ni Lyra mga butil ng luha sa gilid ng mga mata ng asawa kaya bigla siya nakaramdam ng awa. Dali-dali siyang kumuha ng maligamgam na tubig at pinunasan niya ng bimpo ang lalaki para maibsan ang hangover nito at pinainom niya ng ginger tea. Makaraan na ilang sandali, nakatulog na ito. Lola, sino po yung tinutukoy niya? Nanaginip kasi siya kanina eh. Tapos bigla na lang lumabas ng kwarto at kumuha ng bote ng whiskey. Sinubukan ko pong pigilan ngunit bigla na lang itong nagalit. Napabuntong hininga naman ng matanda na parang may malalim na iniisip. Iya, hanggang ngayon sinisisi pa rin ni Calvin ang sarili niya sa pagkamatay ng kanyang nobya noon. Kasama kasi niya itong maaksidente sa kotse dahilan ng kanyang pagkabulag. Kahit hindi naman niya kasalanan yon kasi bigla na lang nawala ng brake ang sasakyan. Pero galit pa rin si Calvin sa sarili niya kaya ayaw niya magpa-opera siya. Pero gusto kong gumaling na siya pero ayaw naman niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Huwi ka ni Doña Aurora habang pinipigilan ng hikbi na gustong kumawala sa bibig nito. Agad naman niya itong inalo at mahigpitan ni yakap. Lola, gagaling po si Calvin. Gagawin ko ang lahat upang mapapayag siyang sumailalim sa operasyon. Salamat, Iya. Sana magtagumpay kang kumbinsihin siya na magpagamot bago pa mahuli ang lahat. Nang makalis ng matanda, nanatiling nakatulala si Lyra. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganun pala kabigat ang dinadalang problema ni Calvin. Akala niya, likas lang talaga itong mapagmataas at mapanghusga ng kapwa. Ngunit may masakit pala itong nakaraan. Wala sa loob na hinaplos niya mukha ng lalaki. Sa kabila ng pagiging bulag nito, napakagwapo pa rin itong tignan. Kinumutan niya ito at akmang tatayo na sana siya nang bigla na lang hatakin ni Calvin ang kamay niya. Kaya napasubsob siya sa dibdib nito. Calvin, bitawan mo nga ako. Buong pagtutol na sambit niya. Buong akala niya ay nanaginip naman ito. Ngunit laking gulat niya na magsalita ito. Tulungan mo ko, Lyra. Gusto ko na makalimutan ang lahat. Mas nabigla siya sa sumunod na nangyari nang siilin siya ng halik ng asawa. Mapusok ang halik na yon na parang may halong pananabik. Napapikit siya sa kakaibang dulot ng karanasan na yon. Napalunok siya lalo na nang magsimulang maglayag ang mga kamay ng lalaki. Maaaring hindi ito nakakakita, ngunit ang mga kamay nito ay tila may sariling mga mata habang naglalakbay sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Lyra, kailangan kita. Parang isang musika sa kanyang pandinig ang sinabi na yon ni Calvin. Wala siya nagawa kundi ang magpaubaya na lamang. Dahil unti-unti na ring nagugustuhan ng kanyang katawan ang ginagawa nito sa kanya, hanggang sa tuluyan na niyang naisuko ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Kinabukasan, nagising si Calvin dahil sa sobrang pananakit ng ulo niya. Pilit niyang inalala ang nangyari, mula nung nanaginip siya at naglasing, hanggang sa maaalala niyang hinalikan niya si Lyra. No, anong ginawa ko? Usal niya sa sarili na maalala ang nangyari sa kanila.
Samantalang si Lyra naman ay abala sa paghahanda ng almusal. May masakit sa kanya na hindi niya matukoy kung alin basta ang alam lang niya para siyang lalagnatin. Pero kailangan niyang maihanda ang baon ng mga bata sa eskwela. Kaya matapos niyang maihanda ang lunchbox ng kanyang mga anak, pinuntahan na niya ang dalawa sa kwarto. Ken, Kiana, gising na ba kayo? Tawag niya sa may pihit sa doorknob ng pinto. Good morning, Mama. Nakaligo na po kami. Masiglang wika ni Kiana. Opo, Ma. Kanina pa po kami nagising. Saad naman ni Ken. Wow, very good kayo sige, bumaba na kayo't kumain. Nakahanda ng almusal sa mesa pero huwag kayong maingay natutulog pa ang grandma niyo. Opo, Mama. Sabay na wika ng dalawa. O sige, at puntahan ko muna ang papa niyo. Tumangulang ang dalawa at nag-thumbs up sa kanya. Napangiti naman siya sa pagiging kuwela ng mga anak niya. Bumalik siya sa kusina para kunin ang sabaw na inihanda niya para kay Calvin at pagkatapos, dinala niya ito sa kanilang kwarto. Good morning, Calvin. Dinalhan kita ng mainit na sabaw para sa hangover mo. Bungad na wika niya na maaabutang nakasandal na ito sa ulunan ng kama habang sapo ang ulo nito. Nanaginip ka kagabi at sinisisi mo yung sarili kaya ka napainom. Mahina niyang wika habang nakatingin sa mukha ng asawa. Calvin, kung ano man ang pinagdaanan mo, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Nandito ako, kaya umasa kang may karamay ka sa lahat. Hindi mo maintindihan, Lyra. Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng binabagabag ka ng sarili mong konsensya. Napasinghap si Calvin. Minsan pa'y bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng sakit. Kaya saglit niyang nakalimutan ang nangyari sa kanila ni Lyra. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Marami kaming planong binuo para sa aming pagsasama ngunit sa isang iglap, nawala ito dahil… Shit! Pagmumura niya at pasanampak na inihagis ang tungkod. Calvin, hindi mo kasalanan ang lahat. Aksidente yun. Hindi mo sinasadya. Pangaalo naman ni Lyra at sinikap pakalmahin ang asawa. Kasalanan ko dahil hindi ko namalayan na nawalan pala ng brake ang sinasakyan namin. Isa akong malaking tanga. Patuloy na pagmumura ng lalaki habang ibinabalibag nito ang bawat bagay na mahawakan. Calvin, tama na. Napayakap siya na mahigpit sa kanyang asawa. Yun naman ang pagpasok ng mga anak niya. Mama, Papa, ano po nangyari? Inosenteng tanong ni Kiana. Bakit po umiyak si Papa, Mama? Tanong naman ni Ken. Mabilis na lumapit ang dalawa at yumakap din sa kanila. Papa, wag na po kayong malungkot. Pang-aalo ni Kiana kasabay ng mahihinang tapik nito sa likod ni Calvin. Papasok na po kami sa eskwela, Papa. Uwi ka naman ni Ken. Hinaplos ni Calvin ang buhok ng dalawang bata. Mag-iingat kayo. Si Mama na lang muna maghahatid sa inyo kasi hindi pa maayos ang pakiramdam ni Papa. Umiingos na wika ni Calvin. Lyra, ihatid mo na muna mga bata. Tumango naman siya at binalingan ng mga anak niya. Tinignan niya kung maayos ng itsura ng mga ito. Nandiyan na ba sa bag niyong lunchbox? Tanong niya. Yes po, Mama. Sige, alis na tayo. Calvin, ihatid ko muna sila. Bye, Papa. Alis na po kami. Sabay na wika ng mga bata at ginawaran ng halik sa pisngi sa Calvin. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na si Lyra ng mansyon. Mabuti naman at nandito ka na at ang makakain na tayo. Wika ni Doña Aurora. Naroon na rin si Calvin sa hapagkainan kaya humila na siya ng upuan sa tabi ng asawa. Anong oras uwi ang mga bata? Tanong nito. Mamayang 3:00. Marahan lang itong tumango saka sumubo ng pagkain. Lyra, maaari ba tayo mag-usap? Wika ni Calvin na makapagsarilinan sila. Sorry sa nangyari sa ating kagabi. Alam ko nasaktan kita at… Napalunok ito na parang may naisabihin. Naamoy ko na parang may dugo sa bedsheet ng kama. Nito. Hindi naman siya nakasagot sa tanong nito. Napaisip naman siya. Maaring nawalan nga ng paningin ng asawa niya ngunit tumalas naman ang pangamoy nito. Calvin, hindi ko alam. Lyra, magsabi ka ng totoo. Paano naging unang karanasan mo yun? Kayo may anak ka ng 2. Hindi na naman siya nakaimik.
Wala siyang maisagot at parang naumid bigla ang dila niya. Hindi niya napaghandaan ito kaya hindi niya maisip kung anong sasabihin. It means, ako ang unang lalaki sa buhay mo. Muli ito nagsalita na animoy siguradong sigurado sa sinasabi. Calvin, I'm sorry kung nagsinungaling ako. Gumagaralgal ang boses niya. Naramdaman kasi niya bigla ang pagkatakot na baka magalit ito o kaya si Doña Aurora kapag nalaman ng mga ito ang totoo. Tell me. Seryoso nitong wika. Calvin, hindi nanggaling sa akin ng mga bata pero tinuturing ko silang tunay kong mga anak at mahal na mahal ko sila. Hindi kayang sukatin at tumbasan ng kahit na anuman ang pagmamahal ko para sa kanila. Napaingos siya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Pamangkin ko sila. Anak sila ng ate ko na nasawi matapos maaksidente. Kaya ako nag-alaga sa kanila at ang kinalakihan nilang ina. I'm sorry, Calvin. Pero kahit hindi sila tunay na nanggaling sa sinapupunan ko, mahal na mahal ko sila at wala akong ibang hinahangad kundi ang magandang kinabukasan nila. Hindi ko sila ginamit para yumaman ako. Dahil kahit kailan hindi ako makikiparte sa kayamanan niyo. Pero pakiusap lang. Sana huwag mo namang ipagkait sa mga anak ko magkaroon ng isang ama. Dahil matagal na nilang pinapangarap yun. Hindi na niya napigil ang sarili at tuluyan na siya napahikbi. Niyakap naman siya na mahigpit ni Calvin kaya nararamdaman niya ang pag-unawa nito. Nagdaan pa ang mga araw at nang sunduin niya mga bata sa paaralan, nakita niya itong umiiyak habang patakbong lumalapit sa kanya. Kiana, ano nangyari sa inyo? Nag-aalala niyang tanong habang tinitignang mabuti kung may sugat ang mga bata. Sino umaway sa inyo ha? Sabi niyo kay mama. Tinukso po kasi kami mama. Nawala daw po kaming papa. Humihikbi na wika ni Kiana. Mama, bakit ayaw po kasi ni papa na pumunta dito? Mangyak-iyak namang tanong ni Ken. Mga anak, alam niyo naman ang kalagayan ng papa niyo, di ba? Mas lalo lang kayong tutuksohin kapag nalaman na makaklase niyo na isang bulag ang papa niyo. Sinikap niyang ipaliwanag yon sa mga bata kahit ang totoo. Halos maiiyak na rin siya sa lungkot. Niyakap na lamang niyan dalawa habang pinapahid ang mga luha nila. Hayaan niyo na lang mga kaklase niyo mga anak. Pangaalo niya. O sige, uwi na tayo. Marahan naman tumango ang mga bata at sumakay ng kotse. Para namang pinipiga ang puso niya dahil sa pag-iyak ng mga ito. Sige na, tahan na. Anya at muling niyakap ang dalawa. Alam niyo bang nagluto ako ng paborito niyong pizza? Talaga po? Natutuwang sambit ni Kiana kahit may natitira pang mga butil ng luha sa mga mata nito. Oo, at nagpabili din ako ng ice cream. Wow, paborito ko yun! Sabat naman ni Ken habang pinahid ng kamay ang basang mamamasama-masa pa nitong pisngi. Pagdating nila ng bahay, ang buong akala niya na dediretso ang mga bata sa kusina, yung pala'y hinanap ng mga ito si Calvin. At nang malaman nilang nasa hardin ito, agad nila itong pinuntahan. Papa! Papa! Sigaw ni Kiana habang nagtatakbo ito papalapit sa kinaroroonan ng lalaki. Sumunod naman si Ken at parang naghahabulan ng dalawa sa pagtakbo. Dahan-dahan lang mga anak, baka madapa kayo. Babala niya dito. Papa! Sabay na sambit ng kambal at pagkatapos yumakap kay Calvin. Ngunit hindi naman niya inaasahan na maging iyakan ng mga bata sa harap ng asawa niya. Ano nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Bakit kayo umiiyak? Awang-awa naman si Lyra sa mga anak niya. Hindi baling siya na lang ang masaktan. Huwag lang ang mga bata na sobrang mahal na mahal niya. Matapos makapagsumbong sina Kiana at Ken, pumasok na sila sa loob ng bahay habang hawak-hawak ng mga bata ang kamay ni Calvin. Calvin, sobrang naawa ko sa mga anak ko. Wika niya na magkausap silang dalawa. Wala talaga silang ibang hangad kundi magkaroon ng ama. Kaya alang-alang sa kanila, nagmamakaawa ako sa'yo. Please, pumayag ka na magpa-opera. Biglang kumunot ang noo ng lalaki. You don't know what are you talking about. Mariin itong wika habang nakatiimbagang. Calvin, alam ko kung bakit ayaw mo magpagamot. Dahil hanggang ngayon inuusig ka pa rin ng konsensya mo pero tama na! Ayoko magkakagulo tayo dahil lang dito. Malamig na saad ng lalaki.
Alam kong ayaw mong makinig pero hayaan mo akong magsalita. Gusto kitang samahan sa ospital para mapatingnan ng mga mata mo. Sabi ni Lola may malaki pang chance na manumbalik ang paningin mo. Sinabi ko na to kay Lola, ayoko magpagamot. Bakit? Dahil ba sa guilt mo? Dahil iniisip mong kasalanan mo nangyari sa kanya? Hindi agad sumagot si Calvin. Tumaliko dito at tila nagpipigil ng damdamin. Calvin, alam kong hindi kita kilala noon. Pero nang malaman kong pinagdaanan mo, nararamdaman kong kalungkutan sa puso mo. Pero hindi mo kailangan manatiling nakakulong sa nakaraan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Ang dali mo sabihin, Lyra. Pero hindi ka o nawalan. Hindi ka o nakarinig ng huling hininga niya habang hawak mo ang kanyang kamay. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Kung siya nandito ngayon, sa palagay mo ba gugustuhin niyang ganyan kahabang buhay? Na ayaw mo muling makita ang mundo dahil sa kanya? Tumulo ang luha ni Calvin kahit nakapaling ang mukha. Ayoko lang na dumating ang panahon na magsisisi ka dahil hindi mo malang sinubukan. Nandito lang ako, Calvin. Kung papayag ka, sasamahan kita. Hayaan mo muna akong makapag-isip, Lyra. Hindi ito madali sa akin. Pero tama ka. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng sarili ko. Natutuwa naman siya sa sagot na yon ng asawa. Hindi man ito pumayag pero parang may naaninag siyang konting pag-asa na maaring magbabago pa ang desisyon nito. By the way, nagugutom ako, Lyra. Sabi ng mga bata, masarap ka raw magluto ng adobo. Pagbabago ng topic ng lalaki. Oo, yun ang madalas ko lutuin noon kasi hindi naman kamahalan ng mga sangkap na gagamitin. Gusto mo bang matikman ang adobo ko? Nakangiti niyang tanong. Yes, kung okay lang. Of course naman. Request yan ng asawa ko. Makakatanggi ba ako? Pero baka pag matikman mo ang luto ko, hanap-hanapin mo na yun ha? Nakatawa niyan saad. O siya, maiwan muna kita para makapagluto ako. Bakit hindi pa kita pwedeng samahan sa kusina? Baka kasi mainip ka doon. Anya, pilit ang kinokontrol ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Mainipin ako kapag wala ka sa tabi ko. Natigilan si Lyra. Muntik na siyang mabilaukan sa sarili niyang laway. Bahagyang napalunok siya at napatingin sa asawa. Ha? Ano sabi mo? Sinadya niyang itanong yon kahit narinig naman niya. Kakaiba kasi ang kilig na epekto nun sa kanya na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sabi ko, baka mainip ako dito kaya sasama na lang ako. Nakangiti nitong sabi. Hindi naman yun ang sinabi mo eh. Nakanguso niya saad kasabay na mahinang tampal sa braso ni Calvin. Alam ko naman kasing narinig mo. Gusto mo lang yatang ulitin ko eh. Natatawa nitong wika. Teka, ngayon ko lang nakitang tumawa ka ha. Mas lalo ka pa nang gumagwapo kapag nakatawa. Paghangang wika niya. Nako, salamat naman sa compliment, asawa ko. Nakangisi pa rin itong sabi. O siya, tayo na sa kusina nang makapagluto ka na. Okay, let's go. Anya at inalalaya ng asawa sa paglalakad. Dahan-dahan lang ha, baka matisod ka. Oo, kabisado ko naman kasi dito sa bahay kahit hindi ako nakakakita. Matalas naman ang pakiramdam ko, pero salamat sa concern mo, asawa ko. Napangiti naman siya sa pagtawag ni Calvin ng asawa sa kanya. Pakiramdam niya ay parang biglang gumaan ang buong paligid. Pagdating sa kusina, pinaupo niya ang lalaki sa upuang malapit sa counter. Habang nag-aayos siya ng mga sangkap, paminsan-minsan ay binibiro siya nito. Naririnig ko yung kutsilyo sigurado ka bang marunong ka talaga magluto? Natawa naman siya sa pagbibiro na yon ni Calvin. Ay nako, hintayin mo lang na matapos to at sinisiguro ko masasarapan ka talaga sa luto ko. Ngayon pa lang, natatakam na ako eh. Pabirong wika naman ang lalaki. But no kidding aside, mag-iingat ka sa pag-iwan ng mga recados baka kasi masugatan ng kamay mo. Huwag kang mag-alala asawa ko, mag-iingat ako dahil syempre, sasamahan pa kita sa doktor, di ba? Biglang natahimik si Calvin pero hindi naman siya galit. Hindi lang niya alam kung makakaya nga ba niyang magpagamot. Oh, ba't natahimik ka? Galit ka ba sa sinabi ko? Tanong niya. Hindi naman ako galit, Lyra. Hindi ko lang alam kung kakayanin ko ba limutin ang nakaraan. Huwag kang mag-alala, Calvin. Nandito lang ako at kasama mo sa lahat ng laban. O siya, saglit lang ha. Magko-concentrate muna ako sa pagluluto. Baka pumalpak pa ako. Nakakahiya naman sa'yo. Nakangiti niyang wika. Habang niluluto niya ang adobo, napuno ng bango ang buong kusina. Maya-maya,
Tumayo si Calvin at marahan lumapit sa kanya. Hawak ang gilid ng counter. Pwede ba ako makahawak? Sa alin? Sa'yo. Natawa si Lyra pero kinikilig naman siya. Mahal na nga siguro niya ang kanyang asawa. Pero ang tanong sa kanyang isip, mahal din kaya siya nito? Ang init ng kamay mo. Parang sinasabi nito na, safe ako kapag kasama kita. Safe ka naman talaga, Calvin. Dahil mamahalin kita ng buong puso. Nais niyang sabihin yon pero ayaw naman lumabas sa kanyang bibig. Isang saglit na katahimikan. Napalapit ang mukha ni Calvin sa kanya. Hindi man ito nakakakita pero tila dama naman ito ang presensya ni Lyra. Halos magdikit ang kanilang mga ilong. Ramdam ni Lyra ang hininga ng asawa sa kanyang pisngi. Kung araw-araw ganito ang amoy ng kusina, baka hindi na ako lumabas dito. Baka hindi na rin ako makaluto niyan. Nagkatawanan sila. Eksakto naman yun ang dating ng pagbaba ng dalawang bata. Wow, sabi ko na nga ba adobo niluluto ni Mama. Natutuwang wika ni Kiana. Yes, makakakain na naman kami ng paborito naming luto ni Mama. Masayang sadama ni Ken. Maya-maya, bumaba naman si Doña Aurora at nakangiti itong nakatingin sa kanilang apat. Ang bango ng niluluto mo, iha. Wika nito. Nagugutom tuloy ako. Saglit lang po ito, Lola. Maya-maya kakain na tayo. Makalipas ng ilang sandali, natapos na rin ang recipe niya, kaya nagsimula na silang kumain sa mahabang hapag. Talaga masarap tong adobo mo, Lyra. Buong paghangang wika ni Calvin na makakain na sila. Diba sabi po namin sa inyo, Papa, the best talaga si Mama? Nakangiting wika ni Kiana. At mapaparami po talagang kain niyo pa. Pagsang-ayon naman ni Ken. Nako, kung ganito lang lagi ang lulutuin mo, iha, tiyak tataba talaga ako. Nakangising sa adama ni Doña Aurora. Hindi maipaliwanag ni Lyra ang sayang naramdaman niya sa mga sandaling yon. Ang tanging hiling na lamang niya na sana magtuloy-tuloy na ang maayos sa pagsasama nila ni Calvin. Makalipas ang ilang araw, habang inihahanda niya susuotin ng asawa, biglang may nahulog na picture mula sa cabinet ito. Dali-dali niya itong pinulot upang tignan. At gayon na lamang ang pagkabigla niya nang mamukhaan ng babaeng katabi ni Calvin sa picture. Ate Clara? Mahina niyang sambit. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi siya maaaring magkamali. Ang ate niya ang kasama ni Calvin sa larawan. Saglit siya nag-isip at pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Namatay sa aksidente ang ate niya. 1 buwan matapos itong magsilang ng kambal. Si Calvin naman, na-aksidente rin kasamang babaeng mahal nito. Diyos ko! Bigla siya napahawak sa kanyang dibdib. Bumukas naman ang pinto ng banyo at lumabas mula doon ang bagong paligo niyang asawa. Asawa ko, bakit? Nararamdaman ko kasing nakatingin ka sa akin. Tanong nito sa kanya. Calvin, maaari ko bang malaman ang pangalan ng nobya mo na kasama mong maaksidente noon? Napabuntong hininga ang lalaki. Ayaw na niyang maalala ang masakit na kahapon. Lyra, huwag na natin pag-usapan yan. Clara del Valle ba ang pangalan ng kasintahan mo na sawi? Hindi na niya napigilang itanong yon. Lyra, please. May nahulog na picture mula sa cabinet mo. Calvin, alam mo bang ang kapatid ko ang kasama mong na aksidente noon? Biglang kumunot ang noo ng lalaki. Anong ibig mo sabihin? Kapatid ko si Clara del Valle. Biglang gumagaral-gal ang boses niya. At anak niyo ni Ate Clara, sina Kiana at Ken. Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin na buntis siya? Tanong ni Calvin. Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang puso sa sinabing yon ni Lyra. Unti-unti siya naupo sa gilid ng kama, hawak ang sentido na tila ba biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang matamis ang ngiti ni Clara. Ang gabing sinabi nitong may sorpresa siya at ang araw ng aksidente. Akala ni ate iniwan mo siya, kaya hindi na lamang niya sinabing buntis siya. 1 buwan matapos siya manganak, muli kayo nagkita at nagkakaunawaan. Balak sana niya sabihin ang tungkol sa kambal ngunit hindi na nangyari dahil pareho kayo na aksidente. God,
I can't believe this. Mahinang wika ni Calvin habang unti-unting tumutulo ang luha niya. Lyra, I'm sorry. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang ate mo. Lumapit si Lyra at umupo sa tabi ng asawa. Kahit kailan, hindi kita sinisisi sa pagkawala niya, Calvin. Kaya please, wag mo na rin sisihin ang sarili mo. Palayain mo na sa iyong pusong inaakala mong pagkakasala sa kanya, kahit alang-alang man sa mga anak mo. Kinabig siya na mahigpit ng yakap ng lalaki. Maraming salamat, Lyra. Utang ko sa iyong buhay ng mga anak ko. Kaya pala magaan ang loob ko sa kanila dahil ako pala talagang papa nila. Umiingos nitong wika. Naway magsisilbing liwanag sa isipan ng katotohanan ito, Calvin. Alang-alang sa mga bata. Magpatingin tayo sa doktor at nang maitakda agad ang operasyon mo. Bago ko pa nalaman to, nagpasya na ako, Lyra. Bukas sa bukas din pupunta tayo ng doktor. Gusto kong gumaling. Gusto kong maibalik ang matagal na nawala akong paningin. Taimtim na pahayag ng lalaki. Salamat, Calvin. Masaya ako at yan ang desisyon mo. Pangarap ng mga bata na may papa sila na maghahatid at susundo sa kanila sa school. Gusto kong makabawi sa pagkukulang ko sa kanila. Kung nalaman ko lang sana na may anak kami ni Clara, matagal ko na sana sila nakasama. Hindi pa naman huli ang lahat, Calvin. Tutulungan kita. Anya at marahang ginagap ang kamay ng asawa. Lyra, maraming salamat. Anito at kinintalan siya ng halik sa labi. Babawi ako sa inyo, asawa ko. At muli siya nitong siniil ng mainit na halik na muling nauwi sa pag-iisa ng kanilang mga katawan. Kinabukasan, matapos mahatid ni Lyra sa school ang mga bata, nagtungo naman sila ni Calvin sa doktor. Matapos ma-check ang kalagayan ng lalaki, sinabi ng doktor na maari na itong sumailalim sa operasyon. Isang masayang balita yon para kay Doña Aurora. Naku, salamat iya at napapayag mo itong apo ko. Natutuwang sambit ang matanda. Lola, may sasabihin po kami sa inyo ni Lyra. Seryosong pahayag ni Calvin. Nagtingin na ng dalawa, ngunit si Calvin na nagsalita. Ikinuwento niya ang lahat pati ng katotohanang nalaman niya kamakailan lang. Diyos ko, kaya pala magaan ang loob ko sa dalawang yon dahil mga apo ko pala talaga sila sa tuhod. Natutuwang wika ng matanda kahit may luha ang mga mata. Iha, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kanila. Dagdag pang sabi nito. Mahal ko po sila, Lola. Kahit hindi man sila nanggaling sa sinapupunan ko, pero nanggaling naman sila sa puso ko. Sila ang dahilan kung bakit ako naging matatag sa buhay at lahat gagawin ko para sa kanila. Isang linggo nagdaan at naitakda ng operasyon ni Calvin. Tahimik siya nagdarasal sa waiting area ng ospital kasama ng kanyang anak. Pagkatapos po ng operasyon, makakita na po ba ulit si Papa? Tanong ni Kiana. Ipagdarasal ko po, Panginoon, nagagaling na si Papa. Uwi ka naman ni Ken. Gagaling ang Papa niyong mga anak, makakakita siya ulit. Anya na puno ng pag-asa. Dumating ang araw na tatanggalin ang bendahe sa mga mata ni Calvin. Naroon silang lahat at naghihintay sa matagumpay na operasyon. Hindi naman maiwasan ni Lyra ang makaramdam ng kaba sa kanyang dibdib habang unti-unti nang inaalis ng doktor ang bendahe sa mga mata ng asawa. Mr. Mondragon, ibuka mo na dahan-dahan ng iyong mga mata. Wika ng doktor. Sinunod naman yon ni Calvin. Ngunit wala naman siya makita. Ilang sandali pa'y nagliwanag ang paligid. Hanggang sa luminaw na ang kanyang paningin. At una niyang nasilayan ang isang napakagandang babae na yakap-yakap ang dalawang bata. Lyra, asawa ko. Mahina niyang wika. Agad naman lumapit si Lyra at natutuwang tinitigan ng lalaki. Nakita mo na ba ako? Tanong niya. Marahang tumango si Calvin kasabay ng pagsilay ng mga ngiti sa labi. Kami po, Papa, nakikita niyo rin ba? Tanong naman ni Kiana. Agad namang inunat ni Calvin ang mga bisig niya at hinintay na makalapit ang dalawa sa kamahigpitan ni Yakap. Ang mga anak ko, napakaganda niyong bata. Sambit niya. Siyempre po, nagmana po kami sa inyo ni Mama. Iho, ako ba'y nakikita mo rin ba? Sabat naman ni Doña Aurora. Oo naman po, Lola.
Maaari bang hindi ko masilayan ang pinaka-the best kong lola sa buong daigdig? Nakangiting tura ni Calvin kaya agad din naman sumugod ang matanda at madamdaming yumakap sa apo. Salamat sa Diyos at magaling ka na, iho. Napuno ng sayahan at tawanan ng mga sandaling yon sa pagbabalik ng paningin ni Calvin. Hindi ko inakalang. Ganito pala kaganda ang asawa ko. Wika ng lalaki nang magkasarili na lamang sila. Talaga lang ha? Nakangiting tugon ni Lyra. Ngunit sa likod ng kasayahan na yon, may isang bahagi pa rin ng puso niya na nalulungkot. Ni minsan kasi, hindi sinabi ni Calvin sa kanya na mahal siya nito. Iniisip niyang marahil hanggang ngayon, mahal pa rin ito ang ate Clara niya. Lyra, what's wrong? Wala naman. Pagsisinungaling niya. Isang buwan na nagdaan at bumalik na sa opisina si Calvin, kaya naging abala ito sa mga nakatambak na gawain sa opisina. Araw ng Biyernes at ika-7 taong kaarawan ni Kiana at Ken. Magkakaroon ng children's party sa school kaya naging abala naman si Lyra sa pagluluto. Nasa meeting pa si Calvin at ang sabi nito, sisikapin daw nitong makadalo sa party ng mga bata. Kiana, nasa na papa mo? Sabi mo pupunta yon dito. Narinig niyang tanong ng isang bata. Sa tingin niya ay balak na naman itong tuksihin ng mga anak niya. Nasa meeting pa si papa? Sagot ni Kiana. Oo nga, nasa meeting pa siya pero pupunta yun dito. Makikita nyo. Wika naman ni Ken. Matagal niyo sinasabi may papa kayo pero wala naman. At nagtawa na ng 2 batang bully. Hindi nagsisinungaling ang mga anak ko. Lahat sila napalingon sa lalaking nagsasalita sa likuran. Papa! Sigaw ni Kiana at mabilis itong tumakbo papunta kay Calvin. Sumunod din naman si Ken. Hello everyone. Ako si Calvin Mondragon. Ang papa ni Kiana at Ken. Wika ng lalaki. Natameme ang lahat ng mga batang naroon pati na ang mga magulang na mga ito. Simula ngayon, hindi niyo na pwedeng ibuli ang mga anak ko. Hindi tama mambuli ng kapwa. Dapat magkakaibigan lang kayong lahat para walang gulo. Dagdag na pahayag ni Calvin. Natapos ang party ng may ngiting namutawi sa labi ng kambal. Masaya naman si Lyra at natupad na rin ang pangarap ng mga anak niya na maipakilala sa mga tao ang kanilang ama. Ngunit ang pangarap niya na mahalin din siya ni Calvin ay sa tingin niya, malabong mangyari. Bigla siya napaluha. Lyra, what's wrong? Tanong ng lalaki. Calvin, mahal kita. Pero alam ko naman na hindi mo ako kaya mahalin dahil sa ate pa rin ang laman ng puso mo hanggang ngayon. Naluluha niyang wika. Hey, ano ba yung sinasabi mo? Pang-aalo sa kanya ng asawa. Lyra, ikaw ang nagsisilbing liwanag sa buhay ko. Tinuruan mo ako magpatuloy sa kabila ng masakit na kahapon. Binuksan mo ulit ang puso ko. Mahal na mahal kita. Napayakap naman siya sa kanyang asawa habang hilam sa luha ang kanyang mga mata. Wala na siyang mahihiling pa. Natupad na lahat ng pangarap niya. Isang masaya at buong pamilya. Hindi ba natin sasabihin sa mga bata na ikaw talagang tunay nilang ama? Tanong niya. Saka na, kapag malaki na sila at kaya nang intindihin ng kanilang mga isip at puso lahat ng mga pangyayari. Ang mahalaga naman ay magkakasama tayo, di ba? At alam natin ang totoo. Mahal kita, Calvin. Mahal din kita, Lyra. At mahal din po namin kayo, Papa, Mama. Sabay na wika ng mga bata. Pagkatapos, mahigpit na nagyayakpan silang 4 bilang isang masaya at buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!